Noong isang gabi, may pumasok sa bahay ko habang ako'y natutulog. Kinaumagahan, nadiskubre ko na profesional na binura ang security footage. Dinala ko ang sistema sa isang tech shop. Tiningnan ako ng technician na may awa. "Sir, kailangan niyo pong umalis agad dito." Tiningnan ko ang screen. Ang nakita ko ay nagpalamig ng dugo ko, pero pinili kong manahimik. Iipunin ko lahat ng ebidensya at sisirain ko sila. Hindi magtatagal, mahahanap ko ang lahat. Salamat sa pagpunta dito. Kung naantig ka sa simula na ito, mag-iwan ng komento. Pagkakatiwalaan mo ba ang susi ng iyong bahay sa mga kamag-anak? Tingnan ang nangyari kay Tatay Francisco nang gawin niya ito at kung paano binago ng kanyang nadiskubre ang lahat. Mabilis na paalala, ito ay isang katang-isip na kwento na naggalugad ng malalim na tema tungkol sa pagtataksil. Anumang pagkakatulad sa totoong tao ay purong nagkataon lamang. Kaya, sino ang may hawak ng susi na iyon? Nagising ako sa isang tunog na hindi dapat naroon. 2 o 3 ng umaga, agad kong iminulat ang aking mga mata, hindi dahan-dahan, kundi agad-agad, tulad ng kapag alam ng iyong katawan na may mali bago pa maunawaan ng iyong isip. Isang kaluskos na tunog, metal sa kahoy siguro, o may kumakaladkad sa semento. Galing iyon sa labas, sa likuran ng bahay. Nanatili akong ganap na hindi gumagalaw sa dilim, nakikinig. Ang aking silid-tulugan na dating ibinabahagi ko kay Nanay Catalina ay tila napakalaki na ngayon, napakalamig. Ang parehong 4 na dingding na pininturahan namin ng magkasama 20 taon na ang nakalipas. Ang parehong bintana kung saan siya madalas tumayo tuwing umaga, umiinom ng kape at nanonood ng mga ibon. 2 taon na siyang wala, 2 taon, 3 buwan at 11 araw. Hindi sa binibilang ko, bumalik ang tunog sa pagkakataong ito ay mas malapit. Talagang galing iyon sa likod bahay. Ang puso ko ay kumakabog laban sa aking mga tadyang. Sa edad kong 67, pagkatapos ng 40 taon ng pagsisiyasat sa insurance fraud, natuto akong magtiwala sa aking mga instinct. At ngayon, bawat instinct na mayroon ako ay sumisigaw na may mali. Inabot ko ang aking telepono sa bedside table. Medyo nanginginig ang mga kamay. Ang asul na liwanag ng screen ay sumakit sa aking mga mata sa dilim. Ngayon ay 2:04 ng umaga. Tahimik ang bahay, maliban sa tiktak ng lumang orasan ni Nanay Catalina at ang tunog ng refrigerator sa ibaba. Isa pang tunog. Sa pagkakataong ito, mga yapak na hindi malilito, mabagal, sadyang ginawa. May naglalakad sa aking bakuran. Mayroon sa likod bakuran ko. Itinulak ko ang mga kumot at tumayo. Malamig ang sahig na kahoy sa ilalim ng aking mga paa. Ang una kong instinct ay bumaba at harapin kung sino man ang naroon. Ngunit 40 taon ng pagsisiyasat ang nagturo sa akin ng isa pang aralin. Huwag kailanman pumasok sa isang sitwasyon ng walang alam. Lumapit ako sa bintana at maingat na inalis ang gilid ng kurtina. Lumaganap ang aking likod bakuran sa dilim. Ang bakuran na itinayo ko kay Nanay Catalina, ang bakod na inilagay namin noong nasa high school pa si Junjun. Ang punong oak kung saan naglagay kami ng gulong na ugoy 30 taon na ang nakalipas. Mukhang normal ang lahat. Patay ang mga ilaw na sensor ng galaw. Walang gumagalaw sa mga anino pero alam ko ang narinig ko. 6 na buwan na ang nakalipas, iginiit ng aking kapitbahay na si Ruben na maglagay ako ng security camera. Hindi ka maaaring maging masyadong maingat sa panahong ito, Tay Francisco, sinabi sa akin ni Ruben isang umaga habang umiinom kami ng kape, lalo na kung mag-isa ka lang. Nagkaroon ng mga nakawan sa 3 kanto mula rito. Sa simula ay tumanggi ako. Ang paglalagay ng kamera ay tila pag-amin na mahina ako, na hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Ngunit si Ruben ay mapilit, at sa huli ay sinuportahan siya ng kanyang asawang si Atiarnder Divina Salvador, na coincidentally ay aking abogado. "Gawin mo na lang, Tatay Francisco," sabi ni Atiarnder Divina, "para sa iyong kapayapaan ng isip." Kaya kumuha ako ng isang kumpanya, 2 kamera, isa na sumasaklaw sa harap ng pinto at isa sa likod bahay. Tinuruan ako ng installer kung paano suriin ang mga ito mula sa telepono
kung paano i-rewind ang mga recording. Bihira kong tiningnan ang mga ito mula noon hanggang ngayon. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang security app. Mabagal na nag-load ang screen, napakabagal. Lumitaw ang live feed na nagpapakita ng aking likod bahay sa butil-butil na night vision. Ang bakuran, ang bakod, ang mga upuan sa hardin na ipinagpapaliban ko pa ring ilagay para sa taglamig. Mukhang tahimik, walang laman, pero may kakaiba. Isa sa mga upuan ay gumalaw. Sigurado ako, kahapon ng hapon ay maayos kong inilagay ang mga ito. Si Nanay Catalina ay palaging napaka-istrikto sa kaayusan at pinapanatili ko ang kanyang mga pamantayan. Ngunit ngayon ang isang upuan ay ilang metro ang layo mula sa iba, nakaharap sa bahay at ang gilid na pinto na nagkokonekta sa harap at likod hardin ay bahagyang nakabukas, siguro mga 15 cm. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang telepono ng 2 kamay at binuksan ang playback function. Mabagal ang app. Bawat segundong naglo-load ay tila walang katapusan. Umandar ang aking pagsasanay bilang investigador ng insurance. Idokumento ang lahat, mangalap ng ebidensya, manatiling kalmado. Ngunit ang pagiging kalmado ay lalong humirap. Nagload ang recording, nag-rewind ako hanggang 2 na ako ng umaga at tiningnan ang aking walang laman na bakuran sa infrared night vision. Walang gumagalaw maliban sa mga sanga ng oak na umiindayog sa simoy ng gabi. 2:05 ng umaga, wala pa rin. 2:10 ng umaga, nakasara ang pinto sa larawan, normal ang lahat. Pagkatapos 2:17 ng umaga, ang pinto ay gumalaw, una ay bahagya lamang na itinulak ng isang tao mula sa kabilang panig. Isang paghinto. Pagkatapos ay isang anino ang humiwalay mula sa kadiliman, matangkad. Gumagalaw ng may desisyon, hindi tulad ng hindi sigurado o lasing na tao. Alam ng taong iyon kung saan siya pupunta. Yumuko ako sa screen, pinipilit ang aking mga mata sa dilim ng silid tulugan. Tumawid ang figura sa aking bakuran sa ilang mabilis na hakbang, direkta patungo sa likod na pinto. Nakasuot siya ng madilim na damit na may hoodie. Sa night vision, ang kanyang mukha ay tila isang maputlang mantsa lamang. Tumigil siya sa harap ng likod na pinto at inabot ang kamay. Sinusuri niya ang doorknob, tinitingnan kung nakakandado. Buminilis ang paghinga ko. Isinara ko ang pinto na iyon. Palagi ko itong isinasara bago matulog. Tinuro sa akin ni Nanay Catalina sa loob ng mga dekada. Isara ang mga pinto, suriin ang mga bintana, panatilihing ligtas ang pamilya. Nandoon ang figura sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos ay umatras siya, itinaas ang kanyang ulo at direktang tumingin sa kamera. Sa isang nagilong sandali, halos makita ko ang kanyang mga tampok, ngunit ang night vision ay ginawang kulay abo ang lahat, binubura ang mga detalye. Tanging ang hugis ng mukha at ang dilim ng hoodie ang nakita ko. Pagkatapos ay gumalaw siya sa kaliwa at nawala sa frame, patungo sa gilid ng bahay. Naghintay ako, pinapanood ang walang laman na bakuran. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas kaya naramdaman ko ito sa aking lalamunan. Lumipas ang 30 segundo, 1 minuto. Ano ang ginagawa niya? Bakit hindi siya umalis? Pagdating ng 2:45 ng umaga, naging itim ang screen. Hindi static, hindi interference, kundi wala. Ganap na kadiliman. Tiningnan ko ang telepono, ang pagkalito ay humahalo sa takot. Patay ba ang kamera? Nawalan ba ng kuryente? Pero patuloy na gumagapang ang timestamp. Gumagana pa rin ang kamera, pero walang nire-record. Sinuri ko ang status ng sistema. Mukhang gumagana ang lahat, walang alerto o error. Gumagana ng perpekto ang kamera, maliban lang na walang imahe. Sa loob ng sumunod na 20-30 minuto, ang aking security camera ay nag-record lamang ng isang itim na screen. Pagkatapos 3:00 ng umaga, bumalik ang imahe. Lumitaw muli ang bakuran sa night vision, walang laman na ngayon. Ang upuan ay nasa labas pa rin ng lugar. Nakabukas pa rin ang pinto. Pareho ang lahat, maliban sa anggulo ng kamera ay iba. Bahagyang nakatagilid pataas, nagpapakita ng mas maraming kalangitan kaysa sa lupa. May nag-adjust ng kamera. Nanlamig ang aking mga kamay. Hindi ito ordinaryong maniniktik. Hindi ito lasing na naligaw sa hardin.
Ito ay isang taong alam na mayroon akong mga kamera. Isang taong alam kung paano i-disable ang mga ito. Isang taong nagplano nito. Bumangon ako mula sa kama at bumaba. Sinuri ko ang likod na pinto. Nakasara pa rin iyon, ligtas ang mga bintana, normal ang lahat. Ngunit nang suriin ko ang likod na pinto sa ilalim ng ilaw ng kusina, nakita ko ang maliliit na gasgas sa paligid ng susian. Bagong-bago, kumikinang ang metal kung saan may nakalmot sa pagkasira. May sumubok na buksan ito. Pinagmasdan ko ang itim na screen ng telepono habang lumalamig ang kape sa countertop. 2 oras nang mataas ang araw at hindi pa ako gumagalaw. Paulit-ulit kong sinuri ang 23 minutong kadiliman na parabang ang pagtingin sa kawalan ng sapat na oras ay magpapakita ng kung ano. Hindi nangyari. Mula 2:45 hanggang 3:08 ng umaga, isang perpektong itim na rektanggulo kung saan dapat ay naroon ang ebidensya, kung saan dapat ay naroon ang mga sagot. Hindi ito isang technical malfunction. Patuloy na tumatakbo ang timestamp. Walang ipinapakitang error ang sistema. Gumagana ang kamera. Hindi lang ito nagre-record ng anumang nakikita o may nagsiguro na hindi ito mangyari. Naisip ko ang mga gasgas sa susian, ang gumalaw na upuan, ang binagong anggulo ng kamera. Bawat detalye ng hiwalay ay maaaring ipaliwanag. Kung pagsasamahin, bumubuo sila ng isang pattern na natutunan kong kilalanin sa loob ng 40 taon. May sadyang gumawa nito, propesyonal, at alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Kinuha ko ang telepono at hinalungkat ang aking mga kontak hanggang sa huminto ako sa pangalan ni Ruben. Siya ang nagrekomenda ng security company. Alam niya kung ano ang gagawin, pero nag-alinlangan ako. Si Ruben ay 72 taong gulang at nagpapagaling mula sa operasyon sa balakang. Hindi ko siya kailangang kaladkarin sa ganito ng 7:00 ng umaga. Kailangan ko ng iba, isang taong nakakaintindi ng teknolohiya, isang taong makakapagsabi sa akin kung ang recording ay maaaring ma-recover o kung ito ay tuluyan ng nawala. Mang Jackie Martinez. Ang pangalan ay biglang lumitaw. Si Mang Jackie ay may tech repair shop sa bayan, Martinez Tech Repair. Magkasama kaming sumali sa Neighborhood Watch bago magkasakit si Nanay Catalina. Siya ang taong tinatawag ng lahat kapag nasira ang computer o nahack ang telepono. Kung may makakaintindi sa naburang recording, si Mang Jackie iyon. Nahanap ko ang kanyang numero at tumawag bago pa ako magsisi. 3 ring. Martinez Tech Repair, Mang Jackie ang kausap nyo. Mang Jackie, si Tatay Francisco ito. Magkasama tayo sa Neighborhood Watch noon. Oh, Tay Francisco. Kumusta po? Matagal na po kayong hindi namin nakikita sa mga meeting. Ang kanyang boses ay mainit, taos-puso. Naging abala ako. Ang kasinungalingan ay tila walang laman. Ang totoo ay tumigil ako sa pagpunta ng namatay si Nanay Catalina. Hindi ko kayang tiisin ang mga tingin ng awa o ang maingat na mga tanong kung kumusta ako. Makinig ka, kailangan ko ng tulong sa isang bagay. May minanipula sa security recordings. Isang paghinto. Minanipula? Paano? Binura o na-block, hindi ako sigurado. Pwede mo bang tingnan? Dalhin mo ang sistema at titingnan ko kung ano ang magagawa ko. 20 minuto pagkatapos ay nasa kotse ako na may VR unit sa upuan ng pasahero. Maingat kong inalis sa pagkakasaksak, inikot ang mga kable tulad ng itinuro sa akin ng installer. Ang lahat ay tila hindi totoo, tulad ng pagkuha ng ebidensya sa aking mga dating kaso ng insurance maliban lang na sa pagkakataong ito ay ako ang biktima. Tahimik ang pagmamaneho sa Charlotte. Hindi pa nagsisimula ang traffic sa umaga. Nadaanan ko ang coffee shop kung saan kami kumakain ng almusal ni Nanay Catalina tuwing linggo kasama si Junjun, ang parke kung saan ipinagdiwang namin ang kanyang graduation sa kolehiyo. Bawat kalye ay may alaala at ngayon, bawat isa ay mabigat sa aking dibdib. Nang makarating ako sa parking lot ng Martinez Tech Repair, nanginginig ang aking mga kamay. Naghihintay si Mang Jackie sa loob. Walang laman ng tindahan maliban sa mga hilera ng computer at electronic circuit boards. Kinuha niya ang DVR nang hindi nagsasalita na may propesyonal ngunit mausisa na ekspresyon. Ano ang dapat kong hanapin? Tanong niya habang inilalagay ito sa mesa. Kagabi,
Sa pagitan ng 2:45 at 3:08 ng umaga, naging itim ang recording. I-connect niya ang kagamitan at binuksan ang interface sa kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard habang nagna-navigate siya sa mga menu na hindi ko naiintindihan. Pinanood ko ng may tensyon sa tiyan. Pagkatapos ng 10 minuto, sumandal siya. Tay Francisco, hindi ito aksidente. Napatuyo ang aking lalamunan. Ano ang ibig mong sabihin? May nakapasok sa iyong sistema ng malayuan. Nakita mo ba ito? Itinuro niya ang mga linya ng code sa screen. Mga log ito ng access. May nag-login alas 2:44 ng umaga gamit ang administrator credentials. Hindi lang nila binura ang recording, professional nilang ni-overwrite ito. Tulad ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Lumamig ang silid. Pwede mo bang i-recover? Siguro, magagaling sila, pero ang mga tao ay palaging nagkakamali. Nag-iiwan ng mga bakas, mga fingerprint. Muli siyang nagsimulang mag-type. Tatalos ito ng ilang oras, baka mas matagal. Balik ka ng mga alas 4. Mayroon ka bang iba pang masasabi? Sino ang maaring gumawa nito? Umiling siya. Hindi pa. Pero, Tay Francisco, ang gumawa nito ay may access sa iyong sistema. Kung hindi man nila ito na-hack ng malayuan na mahirap sa kasalukuyang encryption, o mayroon silang iyong mga kredensyal, ang iyong mga password, ang iyong mga access code, ang implikasyon ay nanatili sa pagitan namin. Isang taong malapit sa akin, isang taong nakapunta sa aking bahay, na nakakaalam ng aking mga sistema. Tatawagan kita kapag may nahanap ako, mahinang sabi ni Mang Jackie. Lumabas ako at nanatili sa kotse ng matagal. Sumisikat ang araw. Nagsimula ang normal na araw ng mga tao habang unti-unting gumuguho ang akin. Dahan-dahan akong bumalik, iniisip kung sino ang may access sa aking sistema, kung sino ang nakakaalam ng aking mga password, kung sino ang gustong pumasok sa aking bahay at burahin ang ebidensya. Ang mga sagot na lumabas ay masyadong nakakatakot para tanggapin. Nang makapasok ako sa driveway, may alam akong malinaw. Hindi ito random, personal ito, at hindi pa sila tapos. Pumasok ako sa bahay na ibinahagi ko kay Nanay Catalina sa loob ng 23 taon at isinara ang pinto sa likod ko. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, hindi na ako nakaramdam ng ligtas. Nag-vibrate ang aking telepono, isang mensahe mula kay Junjun. Hello, Tay. Gusto ko lang kumustahin ka. Ayos lang ba ang lahat? Tiningnan ko ang mensahe. Walang maayos, pero hindi ko pa ito masabi sa kanya. Sumagot ako, ayos lang, mag-uusap tayo mamaya. Umupo ako at naghintay sa tawag ni Mang Jackie. Dahil kung sino man ang nasa hardin ko, kung sino man ang nagbura ng 23 minutong iyon, ay nagkamali. Ipinapalagay nila na permanenteng nabura. Tumawag si Mang Jackie alas 3:47 ng hapon. Nagpanggap akong normal sa loob ng mga oras, naghanda ng pagkain na hindi ko makain, tinitingnan ang likod na pinto at ang mga gasgas, habang paulit-ulit na bumabalik ang isang tanong. Sino ang may access sa aking sistema? Sino ang sapat na nakakakilala sa aking bahay upang makakilos sa dilim? Tay Francisco, may nahanap ako. Kailangan mong pumunta para makita ito. 20 minuto pagkatapos ay bumalik ako sa Martinez Tech Repair. Mukhang seryoso si Mang Jackie. Na-recover ko ang karamihan, sabi niya. Ni-overwrite nila ang mga file, pero ang data ay palaging nag-iiwan ng bakas. Binuksan niya ang isang video. Hindi mo magugustuhan ito. Kumalabog ang puso ko habang pinindot ko ang play. Ipinakita ng screen ang aking bakuran sa night vision. Ang timestamp ay nagpapakita ng 2:17 at 4 na segundo ng umaga. Sa loob ng ilang segundo, wala. Pagkatapos ay lumitaw ang isang anino na umakyat sa likod na bakod. Madali itong pumasok tulad ng isang taong sanay. Ang figura ay matangkad, payat, nakasuot ng madilim at may hoodie. Tumawid siya sa bakuran sa loob ng ilang mabilis na hakbang, nang walang flashlight, nang walang pag-aalinlangan. Alam niya kung saan siya pupunta. Pagdating sa likod na pinto, may inilabas siya mula sa kanyang bulsa. Kahit nasira ang recording, nakita ko ito. Isang susi.
Nanginginig ang aking mga kamay sa desk habang pinapanood ko siyang ipasok ang susi, pihitin ito at buksan ang aking pinto na parang umuwi siya mula sa trabaho. Walang sapilitang pagpasok, walang basag na bintana. Mayroon siyang susi ng aking bahay. Diyos ko, bulong ko. Tumalon ang recording sa 2:25 at 13 segundo ng umaga. Lumipas ang 8 minuto. Lumabas ang figura mula sa aking bahay, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na nagpalamig ng aking dugo. Direkta siyang tumingin sa kamera. Sa isang sandali, gumalaw ang hoodie at bahagyang nakita ko ang kanyang mukha, ang panga, ang hugis ng ilong. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at inadjust ang anggulo ng kamera. Doon naging itim ang imahe. Alam nilang nandoon ito, sabi ko. Alam nila ang tungkol sa kamera. Oo, sagot ni Mang Jackie. At alam nila kung paano i-access ang remote storage. Nangangailangan iyon ng kaalaman o may nagpaliwanag sa kanila. Mang Jackie, makikilala mo ba kung sino siya? Umiling siya. Hindi sa recording na ito. Pero, Tay Francisco, kung sino man siya may susi. Hindi siya ordinaryong magnanakaw. Siya ay isang taong may lehitimong access o isang taong binigyan mo ng susi. Ang mga salita ay nanatiling nakabitin. Isang taong binigyan ko ng susi. Pagkatapos ng pagkamatay ni Nanay Catalina, ibinigay ko ang duplicate na susi sa aking anak na si Junjun sakaling may mangyari sa akin. 2 tao lang bukod sa akin ang may susi. Si Junjun at ang kanyang asawang si Elena. Kailangan ko ng kopya, sabi ko. Pinapasa na ni Mang Jackie ito sa isang USB drive at pinayuhan akong palitan ang mga kandado sa araw na iyon. Nagmaneho ako pa uwi ng Tuliro. Mukhang normal ang kapitbahayan habang gumuguho ang aking mundo. Pagdating sa bahay, sinuri ko ang likod na pinto sa liwanag ng araw. Malinaw ang mga gasgas bago pa, gawa ng susi na ginamit ng walang ingat sa dilim. Hindi ito gagawin ng anak ko. Si Junjun ay isang mabuting tao. Ngunit naisip ko ang nakaraang 6 na buwan. Mga papel na gumalaw, mga bank statement na nabago. Si Elena na nagtatanong tungkol sa aking mga account at sa aking life insurance. Si Junjun na nagtatanggol sa sarili kapag nagtatanong ako tungkol sa nakaraan ni Elena sa Tennessee. Nagsimulang magkasya ang mga piraso sa isang larawan na hindi ko gustong makita. Tiningnan ko ang contact ni Junjun sa telepono. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Anak, pumasok ka sa bahay ko kagabi? Parang paranoid, maliban lang na totoo ang ebidensya. May nakapasok sa bahay ko, may hawak ng susi na tanging ang pamilya lang ang mayroon. Nag-vibrate ang telepono. Junjun. Tay, gusto namin ni Elena na bumisita bukas. Nag-aalala siya sa'yo. Naniniwala siyang dapat kang tulungan namin na ayusin ang mga lumang papeles ni Mama. Kaya ano sa tingin mo? Tiningnan ko ang mensahe. Ayusin ang mga papeles ni Nanay Catalina, ang mahahalagang dokumento na nakaimbak sa kanyang dating handicraft room, ang parehong silid kung saan nanatili ang nanghimasok sa loob ng 8 minuto. Nanginginig ang aking mga kamay habang sumasagot, sige, bukas ay ayos lang. Ngunit sumisigaw ang aking isip. Umupo ako sa mesa ng kusina nang dumilim ang hapon. Ang USB drive ni Mang Jackie ay nasa harap ko. Isinaksak ko ito sa laptop at pinanood muli ang recording ng paulit-ulit. Ang figura na umakyat sa aking bakod, naglakad patungo sa aking pinto nang may kumpiyansa, gumamit ng susi, inadjust ang camera pagkatapos. Isang taong nakakakilala sa aking bahay, isang taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ito gagawin ng anak ko, di ba? Ngunit pagkatapos ay naisip ko ang aking 40 taon ng pagsisiyasat sa insurance fraud. Sa lahat ng mga kaso kung saan nasira ang mga pamilya dahil sa pera, mga anak na nagnanakaw sa kanilang mga magulang, mga anak na babae na inuubos ang mga account ng kanilang mga ina, ang pag-ibig na naging kasakiman. Nakita ko na ang lahat, ngunit hindi ko naisip na makikita ko ito sa sarili kong bahay. Lumubog ang araw. Dumilim ang kusina sa paligid ko at nandoon pa rin ako. Iniisip ang susi na yon. Sa 8 minutong iyon bukas kung kailan pupunta sina Junjun at Elena para tulungan akong ayusin ang mga papeles. Hindi ito gagawin ng anak ko, pero may gumawa nito at aalamin ko kung sino.
Nanatili ako sa mesa habang dumilim ang paligid na may USB drive ni Mang Jackie sa harapan ko bilang isang ebidensya na hindi pa ako handang suriin. Ngunit ang aking ulo ay patuloy na bumabalik sa nakaraang 6 na buwan, humihila ng mga pisi na hindi ko pinansin. Maliit na bagay, mga bagay na iniugnay ko sa pagkalimot o sa mga nagkataon. Mga papel sa aking desk na gumalaw, hindi nagulo, bahagya lang na wala sa lugar. Mga bank statement na nasa ibang pagkakasunod-sunod. Ang aking insurance folder na bukas samantalang naaalala kong isinara ko ito. Iniugnay ko ito sa edad. Sinabi ko sa sarili ko na ang mga bagay ay nakakaligtaan mo kapag nag-iisa ka. Ngunit ngayon ay nagtataka ako. Pagkatapos ay ang mga tanong ni Elena, palaging kaswal, binalutan ng pag-aalala. Kumusta ang retirement fund mo, Tatay Francisco? Nag-aalala kami ni Junjun para sa iyo. Ay, mayroon ka pa ba ng life insurance na yon mula sa trabaho? Minsan ang mga lumang pulisya ay hindi gaanong mahalaga. Noong panahong iyon ay naisip kong siya ay mapagmalasakit. Ngayon ay iba ang pakiramdam ng mga tanong na iyon, na parabang siya ay nag-iimbentaryo. At pagkatapos ay ang Tennessee. Palaging sinasabi ni Elena na siya ay mula sa Knoxville, na doon siya lumaki, na doon siya nag-high school. Naniwala ako sa kanya hanggang sa mga 3 buwan na ang nakakaraan nang nanonood kami ng laro ng Volunteers. Binanggit ko ang Carlos, isang sikat na restaurant sa tabi ng Tennessee River. Kilala ng lahat sa Knoxville ang Carlos. Walang ekspresyon siyang tumingin sa akin. Sa tingin ko hindi ko alam iyon. Doon mismo sa tabi ng ilog. Matagal na iyon doon. Mabuti. Malaki ang Knoxville. Mabilis siyang nagpalit ng paksa. Simula noon ay nagsimula akong mapansin ang kanyang accent o sa halip ang kawalan ng accent. Kapag kalmado si Elena, ang kanyang boses ay neutral, halos generic, ngunit minsan narinig ko siyang nagalit sa isang argumento kay Junjun sa aking driveway. Ang kanyang boses ay naging matalas, tensyonado, ngunit walang lambing o banayad na accent. Wala na magpapahiwatig ng 18 taon sa Tennessee. Binanggit ko ito kay Junjun. Ang asawa mo ay walang gaanong accent. Nagkibit balikat siya. Sinikap niyang mawala iyon. Sabi niya sa negosyo, hindi ka siniseryoso ng mga tao kung masyado kang tunog probinsya. Maaaring. Ngunit sa aking karanasan, alam kong bumabalik ang accent kapag pagod o galit ka. Ang kay Elena ay hindi bumalik, dahil siguro ay hindi ito umiral. Dumating ang tawag kinagabihan 4:47 bago ako pumunta sa tindahan ni Mang Jackie. Tay Francisco, si Ginang Nicole Harper po ito mula sa Wells Fargo. Tumatawag po ako tungkol sa isang kahilingan na i-update ang impormasyon ng iyong benepisyaryo. Nanatili ang aking kamay sa ibabaw ng coffee maker. Anong kahilingan? Ipinasa po ng iyong anak na si Junjun ang mga dokumento 3 araw na ang nakakaraan upang palitan ang benepisyaryo ng iyong life insurance at magkaroon ng access sa iyong mga account. Obligado po kami na i-verify ito sa inyo bago iproseso. Hindi ko pinahintulutan ang anumang pagbabago. Tahimik. Tay Francisco, alam mo ba na ang iyong anak ay may power of attorney sa iyong mga account? Ang power of attorney ay pinirmahan ko 2 taon na ang nakakaraan pagkatapos mamatay ni Nanay Catalina. Nagkaroon ako ng scare sa kalusugan at inirekomenda ito sa akin ng aking abogado. Sakaling may mangyari at hindi ka makapagpasya, maaaring si Junjun ang mag-asikaso. Ito ay para sa mga medikal na emergency, mga desisyon sa ospital, hindi para dito. Iyon ay para sa medikal na layunin, sabi ko nang may tensyon sa boses. Hindi pinansyal. Sir, ang dokumento na mayroon kami ay nagbibigay ng malawak na autoridad. Pinapayagan nito ang iyong anak na gumawa ng mga desisyon sa pananalapi sa iyong ngalan, kabilang ang pagbabago ng benepisyaryo at pamamahala ng account. Nanlamig ang aking mga kamay. Itigil ninyo ang anumang pagbabago ngayon mismo. Walang mababago nang wala ako mismo. Naiintindihan mo ba ako? Siyempre po. Mamarkahan ko kaagad ang iyong account. At sir, baka gusto mong pumunta bukas. Mayroon pang ibang transaksyon na dapat nating pag-usapan.
Ibinaba ko ang telepono at nanatili akong nakatayo sa kusina, sinusubukang unawain. Sinubukan ni Junjun na palitan ang benepisyaryo ng aking life insurance. Sinubukan ni Junjun na i-access ang aking mga account. Si Junjun na pinagkatiwalaan ko ng sapat upang bigyan siya ng legal na autoridad. Si Junjun na marahil ay ibinigay ang susi na yon sa isang tao. At ngayon, pagkatapos ng ilang oras, na may USB drive ni Mang Jackie sa harapan ko, lahat ng maliliit na bagay na iyon ay nagsasama-sama sa isang larawan na hindi ko gustong makita. Ang mga papel na gumalaw, may nakakakita sa aking mga file. Ang mga tanong, may nagtatasa ng aking pag-aari. Ang pagsubok sa bangko, may gumagawa ng hakbang. At kung sino man ang gumamit ng susi na iyon, alas 2:17 ng umaga, ay alam kung nasaan ang aking kamera. Hindi ito random. Ito ay pinlano. Ito ay pamilya. Tiningnan ko ang orasan. Halos alas 8 na ng gabi. Sarado na ang bangko, ilang oras na ang nakakaraan. Ngunit kinabukasan ng umaga ay naroon ako pagkabukas ng mga pinto. Aalamin ko kung anong iba pang transaksyon ang sinubukan niya, ang nais pag-usapan ni Ginang Nicole Harper. Malalaman ko kung gaano na ito katagal nangyayari. Ang 40 taon bilang isang investigador ng insurance ay nagturo sa akin ng isang bagay. Kapag hindi magkatugma ang ebidensya, halos palaging may nagtatago ng isang bagay. Ginugol ko ang aking buhay sa pagsisiyasat ng mga pandaraya, maling claims, peking aksidente, detalyadong plano. Nakita ko na ang mga pamilya ay nasira dahil sa pera, ngunit hindi ko naisip na iimbestigahan ko ang sarili kong anak. Ang tanong na bumabalik sa aking isip sa buong hapon ay sa wakas ay naging malinaw at malamig. Kung kaya ni Junjun na gawin ito, gaano kalayo ang kaya niyang gawin? Naisip ko ang figura na iyon sa dilim, gumagalaw sa aking bakuran ng may layunin, sa susi, umiikot sa aking kandado. Sa isang tao sa loob ng aking bahay sa loob ng 8 minuto na ginagawa ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano. At naisip ko ang bukas. Bukas ay magkakaroon ako ng mga sagot. Bukas ay makikita ko ang ebidensya sa itim at puti. Bukas ay malalaman ko ang katotohanan tungkol sa kung ano ang pinaplano ng aking anak at ng babaeng pinakasalan niya. Ngunit ngayong gabi, habang nakaupo sa dilim, isang ideya ang hindi bumitaw sa akin. Kung hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili kong pamilya, sino ang mapagkakatiwalaan ko? Tumayo ako nang may reklamo ang aking mga kasukasuan at muling pumunta sa likod na pinto. Sinuri ko ang kandado, tumingin sa bakuran kung saan may umakyat sa aking bakod kagabi. Kumikinang ang mga baldosa sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik, payapa. Mukhang normal ang lahat, ligtas. Ngunit alam ko na hindi. Bukas ng umaga ay nandoon ako sa bangko pagkabukas nila at doon ko malalaman kung gaano kalaki ang pagkakamali ko sa mga taong akala ko ay kilala ko. Kinabukasan ng umaga, naghihintay ako sa parking lot ng Wells Fargo alas 8:45. Pinapanood ang mga empleyado na dumating at buksan ang mga pinto. Pagkabukas ng mga ilaw, bumaba ako sa aking pickup at naglakad patungo sa pasukan. Tumingin ang dalagita sa resepsyon na may pinagsasanay ng ngiti. Magandang umaga po, sir. Paano po kami makakatulong sa inyo? Kailangan kong makita si Ginang Nicole Harper ngayon na. May bagay sa aking boses ang napansin niya dahil nag-alinlangan ang kanyang ngiti. May appointment po kayo? Sabihin mo sa kanya na narito si Tatay Francisco. Gusto niya akong makita. Ay paminuto pagkatapos ay nakaupo ako sa harap ni Ginang Nicole Harper sa isang maliit na opisina sa tabi ng pangunahing silid. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ko sa kanyang boses. Siguro mga 30s, na may matalas at direktang tingin, tulad ng pinakamahusay na mga supervisor na nakasama ko sa trabaho nang hindi nagsasayang ng oras sa pag-uusap. Tay Francisco, inabot niya ang kanyang kamay. Masaya akong nakarating kayo. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa mga formalidad. Ipakita mo sa akin ang lahat. Binuksan niya ang aking mga account sa kanyang computer, iniikot ang screen para makita ko. 3 linggo na ang nakakaraan, dumating ang iyong anak na may dokumentasyon ng power of attorney. Mukhang lehitimo ang lahat. Mayroon siyang iyong pirma, notarized iyon.
Binigyan kanya ng autoridad na pamahalaan ang iyong mga account. Ano ang sinubukan niyang gawin? Nag-navigate si Ginang Nicole sa ilang screen. Una, sinubukan niyang palitan ang benepisyaryo ng iyong life insurance policy mula sa iyong mana patungo sa kanyang asawang si Elena. Ang pagbabagong iyon ay nangangahulugan na pagkamatay mo, ang pulisiya na nagkakahalaga ng PHP 27,500,000 ay direktang mapupunta sa kanya na iniiwasan ang buong proseso ng probate. PHP 27,500,000. Inihanda ko ito pagkatapos mamatay ni Nanay Catalina upang bayaran ang libing at mag-iwan ng isang bagay para kay Junjun. Ngayon ang sarili kong anak ay sumusubok na ilihis ito sa kanyang asawa. Ano pa? Nag-apply siya para sa access sa iyong mga checking at savings account. Sinabi niya na mayroon kang problema sa memorya at kailangan mong tulungan siyang pamahalaan ang iyong mga pananalapi. Gusto niya na idagdag ang kanyang sarili at ang kanyang asawa bilang co-owners. Sumikip ang aking mga kamay sa armrests. Ang co-owners ay nangangahulugan na maaari nilang ubusin ang lahat nang hindi ko nalalaman o pinapayagan. Nagtagumpay ba siya? Hindi. Ang aming patakaran ay nangangailangan ng mga tawag sa pag-verify para sa anumang malaking pagbabago kapag mayroong power of attorney, lalo na sa mga customer na higit sa 65 taong gulang. Kaya kita tinawagan kahapon. Pero Tay Francisco, nag-alinlangan siya. Napakakumbinsi niya. Kung wala kami ng dagdag na protokol na yon, ang mga pagbabagong iyon ay natuloy na sana. Gusto ko na i-block mo ang lahat ngayon na. Nagawa na po yan kahapon. Naglagay ako ng total block sa iyong mga account. Walang pagbabago na maaaring gawin ng wala ka mismo na may valid ID. Inilabas niya ang isang porma. Ngunit kailangan ko na pirmahan mo ang opisyal na revocation na ito. Nagpapahayag ito na walang sino man, kasama si Junjun, ang may autoridad na gumawa ng mga pagbabago sa iyong mga account, anuman ang mga dokumentong kanilang ipasa. Pumirma ako nang walang pag-aalinlangan. Mabilis at galit ang pirma sa papel. Maingat akong pinagmasdan ni Ginang Nicole. Tay Francisco, kailangan kong itanong, ligtas ka ba sa bahay? Kung may financial exploitation, maaaring may iba pang pag-aalala. Ang tanong ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa kanyang nilalayon. Inaayos ko ito. Maaari kaming magbigay ng mga resources, serbisyo ng proteksyon para sa mga nakakatanda, mga legal referral. Sabi ko, inaayos ko ito. Lumabas ito ng mas matalas kaysa sa gusto ko. Huminga ako. Pero salamat sa pagtawag, sa paghinto nito. Dahan-dahan siyang tumango. Idinokumento ko ang lahat sa iyong file. Kung kailangan mo ang mga record na ito para sa legal na layunin, maaari kaming magbigay ng mga certified copy. Huminto siya. 10 taon na ako sa trabahong ito. Nakita ko na ang maraming kaso ng financial abuse. Karamihan ay mga kamag-anak, at karamihan ay nagsisimula ng eksakto ng ganito. Maliliit na kahilingan, mga dokumento na mukhang lehitimo, isang taong pinagkakatiwalaan ng biktima. Hindi ako biktima, mahina kong sabi. Hindi, kumpirma niya. Hindi ka biktima dahil dumating ka, nagtanong ka. Maraming tao ang hindi gumagawa niyon. Tumayo siya at muling inabot ang kanyang kamay. Mag-ingat, Tay Francisco. Ang mga taong handang magpalsipika ng mga dokumento at manipulahin ang mga bank account ay karaniwang hindi humihinto doon. Lumabas ako ng bangko na may folder na puno ng mga printouts na nagpapakita kung ano mismo ang sinubukan ni Junjun na gawin na may mga timestamp at lahat. Naroon ang ebidensya sa itim at puti. Pumasok ang aking anak sa bangko 3 linggo na ang nakakaraan at sinubukang nakawan ako. Sinubukan niyang ilihis ang aking life insurance. Sinubukan niyang iposisyon ang kanyang sarili upang kontrolin ang lahat ng aking ari-arian. Umupo ako sandali sa pickup, umaandar ang makina, pinagmamasdan ang mga papeles na iyon. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono at tinawagan si Junjun. Sumagot siya sa pangalawang ring. Tay, ayos lang ba ang lahat? Kailangan nating mag-usap ngayong gabi, 7:00 sa bahay ko. Sige. Tungkol saan? Dalhin mo si Elena. Nagkaroon ng paghinto. Tay, tungkol saan ito? 7:00. Junjun, huwag kang mahuli. At ibinaba ko ang telepono bago pa siya makapagsabi ng anupaman. Nanginginig ang aking mga kamay.
Hindi sa takot, kundi sa galit, sa pagtataksil, sa kalkuladong lamig ng pagpasok sa isang bangko at pagsubok na nakawan ng sarili mong ama. Mayroon akong 9 na oras hanggang sa dumating sila. 6 na oras upang maghanda para sa isang pag-uusap na hindi ko kailanman naisip na magaganap. 6 na oras upang isipin kung paano haharapin ang sarili kong anak na may ebidensya ng kanyang sinubukang gawin. Tiningnan ko ang mga papeles sa upuan ng pasahero, ang pirma ni Junjun sa mga porma. Ang petsa, 3 linggo na ang nakakaraan, tama nang magtanong si Elena tungkol sa aking insurance habang naghahapunan. Tama nang mapansin kong gumagalaw ang aking mga papeles. Ito ay maingat na pinlano, sistematiko, ngunit nagkamali sila. Minamaliit nila ako. Akala nila ako ay isang matandang nag-iisa, na hindi mapapansin, na hindi magtatanong, na hindi ipagtatanggol ang sarili. Nagkamali sila. Pinaandar ko at nagmaneho pa uwi. Iniisip na kung ano ang kailangan kong sabihin, kung ano ang kailangan kong itanong. Ang folder ng bangko ay nasa tabi ko bilang bala. Ngayong gabi 7:00, malalaman ko kung gaano kalalim ito. Malalaman ko kung sino talaga ang aking anak at kung may natitira pa ba sa batang pinalaki ko o kung ang taong iyon ay tuluyan nang nawala. 6 na oras upang maghanda. Plano kong gamitin ang bawat minuto. Eksaktong 7:00, tumunog ang doorbell. Ginugol ko ang hapon sa pagsusuri ng mga dokumento sa bangko, pagsasanay ng sasabihin ko, pag-iisip ng bawat anggulo tulad ng kapag naghahanda ako ng mga deklarasyon sa aking panahon sa malalaking kaso. Ngunit nang buksan ko ang pinto, hindi ako handa sa aking nakita. Nandoon si Junjun, kinakabahan, iniiwasan ang aking tingin. Si Elena ay nasa tabi niya, perpektong kalmado, na may navy blue na damit at isang ngiting medyo masyadong maliwanag. At sa likuran nila, isang ikatlong tao na hindi ko pa nakita, isang lalaki na nasa 50s na may mamahaling suit at leather na maleta. "Tay!" simula ni Junjun. "Ito si G. Kervin Yalag." Inabot ng lalaki ang kanyang kamay na may sanay na kagaanan. "Ako po ay estate planning consultant. Hiniling po ako ni Junjun at Elena na pumunta ngayong gabi. Sana po ay hindi niyo ikagagalit." Hindi ko inabot ang kanyang kamay. 40 taon ng pagtatasa ng mga tao ay nagbigay sa akin ng magandang instinct upang malaman kung may mali. At ang lahat tungkol sa lalaking iyon, ang kanyang sobrang kumpiyansang ngiti, ang paraan ng pagpasok niya sa pagpapakilala, ang mamahaling maleta para sa isang pag-uusap na dapat ay pamilya, ay nagpataas ng aking mga alarma. Hindi ko naaalala na inimbitahan ko siya, sabi ko. "Tay, pakiusap." Ang boses ni Junjun ay may tunong mapagpakumbaba na naaalala ko mula sa kanyang kabataan. Narito lang si G. Kervin upang tumulong na ipaliwanag ang ilang bagay. Naisip namin na ang pagkakaroon ng isang profesional ay makapagpapagaan ng lahat. Magpapagaan para kanino? Hindi gumalaw ang ngiti ni G. Kervin. "Tay Francisco, naiintindihan ko na maaaring nakaramdam ka ng pagtatanggol. Ganap na natural iyon, ngunit nag-aalala sina Junjun at Elena para sa iyo at minsan ang pagkakaroon ng isang objective third party ay maaaring makatulong." Umatras ako, hindi dahil gusto kong nandoon si G. Kervin, kundi dahil gusto kong makita kung paano ito magaganap at dahil natutunan ko matagal na ang nakakaraan na mas marami kang natututunan sa panunood ng mga tao na nagsisinungaling sa iyong mukha kaysa sa pagsasara ng pinto sa kanila. Pumasok sila sa aking sala. Direktang pumunta si G. Kervin sa aking coffee table. Inilapag ang maleta at kumuha ng folder ng mga dokumento bago pa man umupo ang sinuman. Ang maayos na pagiging epektibo na iyon ay nakakainis sa akin na para bang nagawa na niya ito noon pa, ng maraming beses. "Kape?" tanong ko, nagpapanggap na isang magalang na host. Kahit na nangangati ang aking mga kamay na paalisin silang lahat. "Ayos lang kami," mabilis na sabi ni Elena. Masyadong mabilis, na para bang gusto niya nang tapusin ito at umalis. Umupo kami. Ibinuka ni G. Kervin ang mga papel sa aking mesa na may sanay na galaw ng isang salesman na naglalahad ng kanyang alok. Nakilala ko ang ilang porma, power of attorney,
Beneficiary Designation, Property Transfer. Tay Francisco, simula ni G. Kervin sa maingat at mapagkunwari na tono na ginagamit ng mga tao kapag naniniwala silang nakikipag-usap sila sa isang taong hindi nakakaintindi. Sa edad ninyo, ang tamang pagpaplano ay mahalaga. Ipinahayag ni na Junjun at Elena ang pag-aalala tungkol sa inyong kakayahan na pamahalaan ang inyong mga pinansyal na independyente. At ang aking kakayahan? Ang ibig sabihin ni G. Kervin, putol ni Elena na may matamis na boses, ay nag-aalala kami para sa iyo, Tay Francisco. Ang pag-iisang buhay sa edad mo na may lahat ng mga account at ari-arian na pamahalaan ay napakarami. Gusto lang naming tulungan kang gumaan ang iyong pasanin sa pamamagitan ng pagpapalit ng benepisyaryo ng aking life insurance sa iyong pangalan. Tahimik ang silid. Namutla ang mukha ni Junjun. Nagyelo ang ngiti ni Elena. Tumaas ang tingin ni G. Kervin, bahagyang gumalaw ang kanyang maskara ng salesman. Tay, pwede ko bang ipaliwanag? Sinisikap na gawin ninyong co-owners ang inyong mga sarili sa aking mga account. Patuloy ko nang may matatag na boses. Pagpasok sa aking bangko 3 linggo na ang nakakaraan na may mga dokumento ng power of attorney at sinubukang kontrolin ang aking mga account. Tay Francisco, ang boses ni G. Kervin ay nawalan ng init. Sa tingin ko ay may kalituhan. Walang kalituhan. Kinuha ko ang folder mula sa Wells Fargo at inilapag ito sa mesa sa ibabaw ng kanyang mga papeles. Nagpunta ako sa bangko ngayong umaga. Mayroon akong mga kopya ng lahat ng sinubukang gawin ni Junjun. Mga timestamp, pirma, lahat. Bumuka at sumara ang bibig ni Junjun. Sumikip ang kamay ni Elena sa kanyang braso, ngunit mabilis siyang bumawi. Ang kanyang mukha ay muling nag-ayos sa isang ekspresyon ng nasaktang pag-aalala. Tay Francisco, tinutulungan ka lang namin. Naging abala ka nitong mga nakaraan, nakakalimutan ang mga bagay. Oo. Yumuko ako. Kagulat-gulat dahil ang aking memorya ay perpektong maayos. Sapat na maayos upang maalala ang isang taong pumasok sa aking bahay 2:00 ng umaga. Isang taong may susi. Isa pang mas mabigat na katahimikan. Sa pagkakataong ito ay maingat kong pinagmasdan ang kanilang mga mukha. Ang pagkalito ni Junjun ay tila tunay, ngunit ang mga mata ni Elena ay naging malamig ng 1 segundo bago bumalik ang maskara ng pag-aalala. 2:00 ng umaga? Tumingin si Junjun mula sa akin kay Elena. Ano ang sinasabi mo? Ang mga security recording. Hinayaan kong lumutang iyon sa hangin. May umakyat sa aking bakod, gumamit ng susi upang makapasok sa aking bahay at pagkatapos ay binura ang mga recording ng kamera. Isang taong alam na alam kung nasaan ang kamera. Tumayo bigla si G. Kervin. Tay Francisco, sa tingin ko ay dapat nating ipagpatuloy ito kapag mas nararamdaman mo ang alam na alam ko kung ano ang nararamdaman ko. Tumayo din ako at biglang lumitaw na mas maliit ang sala. Nararamdaman ko na ninanakawan ako ng sarili kong pamilya at kung sino ka man. Tay, hindi iyan. Ngayong umaga ay nablock ko ang lahat sa bangko. Patuloy ko, hindi pinapansin si Junjun. Lahat ng account, lahat ng polisiya, lahat ng dokumento. Walang maaaring mabago nang wala ako mismo na may valid ID. Ang power of attorney mo ay binawi. Ano man ang plano ninyong 3, tapos na. Binasag ang propesyonal na maskara ni G. Kervin. Sumikip ang kanyang panga, nanlamig ang kanyang mga mata, at sandali ay nakita ko ang isang bagay na halos galit. Pagkatapos ay muli siyang ngumiti, ngunit ang nangiti na iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bueno, sabi niya, kinokolekta ang kanyang mga papeles na may tuyo at nabigong galaw. Mukhang nasa stalemate tayo. Marahil pagkatapos mong magkaroon ng oras para pag-isipan. Umalis kayo. Ang salita ay lumabas ng mahina, ngunit ganap. Huminto si G. Kervin sa gitna ng kanyang galaw. Tumayo si Elena, hinihila si Junjun. Tay Francisco, nagkakamali ka. Umalis kayong lahat. Ngayon na. Tila gustong magsabi ng isang bagay si Junjun, bumubuka at sumasara ang bibig, ngunit ginabayan siya ng kamay ni Elena patungo sa pinto. Sinundan siya ni G. Kervin, nakakapit sa maleta,
na may profesional na pagkukumpara na nagkakabiyak-biyak sa gilid. Sinamahan ko sila sa pinto at pinanood silang sumakay sa kotse ni Junjun, isang tensyonado at tahimik na grupo. Nang umalis sila, nakita ko ang isang puting bagay sa porch. Ang business card ni G. Kervin ay nahulog mula sa kanyang bulsa o maleta. Pinulot ko ito. G. Kervin Yalag, Pinnacle State Services LLC, na may numero ng telepono at address sa Charlotte. Sa loob, umupo ako sa computer at tinipe ang pangalan sa Google. Ang website ng kumpanya ay mukhang sapat na profesional. Mga makintab na larawan, walang dungis na teksto tungkol sa pagprotekta ng mga pamilya at pagpaplano ng hinaharap. Ngunit may mali. Ang mga testimonya ay generic. Ang address ay isang PO Box at nang buksan ko ang seksyon na About Us. Walang tunay na pangalan maliban kay G. Kervin, walang credentials o professional license number. Patuloy akong naghanap. Sinuri ko ang Better Business Bureau. Walang record. Naghanap ako ng mga review sa labas ng kanilang sariling website. Wala. Na para bang halos hindi umiral ang kumpanya sa labas ng eleganteng pahina na iyon, at pagkatapos ay nakita ko ang isang bagay. Isang forum post, 2 taon na ang nakakaraan. May nagbabala tungkol sa isang kumpanya na tinatawag na Pinnacle State Services na sinubukang manloko sa kanyang matandang ina. Nabura ang post, ngunit ipinapakita pa rin ito ng Google Cache. Profesional, napakakumbinsi, halos nawala ang lahat. Nanlamig ang aking mga kamay. Hindi lang sina Junjun at Elena ang sumusubok na samantalahin. Ito ay isang organisadong bagay, profesional. Si G. Kervin Yalag ay hindi lang tumutulong sa aking anak na nakawan ako. Pinapatakbo niya ang isang uri ng operasyon at ang aking pamilya ay napasok doon o marahil ay inimbitahan nila siya. Pinagmasdan ko ang card, ang pangalan na ngayon ay hindi na gaanong isang tao kundi isang banta. At pagkatapos ay ginawa ko ang gagawin ng sinumang investigador ng insurance sa isang posibleng pandaraya. Sinimulan kong idokumento ang lahat. Kinabukasan ng umaga, dumating si Karuben sa aking pinto na may thermos ng kape at ang ekspresyon ng pag-aalala na nakita ko na sa kanya dati, karaniwan kapag tinitingnan niya ang mga kapitbahay pagkatapos ng bagyo. Tay Francisco, hindi na naghintay ng imbitasyon, direkta siyang pumasok sa kusina. Nakita kong lumabas ang 3 tao dito kagabi. Mukha silang tensyonado. Ayos ka lang ba? Kilala ko si Karuben sa loob ng 15 taon. Siya ang uri ng kapitbahay na napapansin, na alam kung kailan nagbabago ang iyong routine, kung may mali. At ngayon nagpapasalamat ako sa kanya. Hindi ako ayos, sabi ko, pero inaayos ko ito. Sabihin mo sa akin. At ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kamera, tungkol sa pandaraya sa bangko, tungkol kay Junjun, Elena at sa G. Kervin na iyon. Ipinakita ko sa kanya ang card, ang mga resulta ng Google, ang mga dokumento sa bangko. Nakinig si Karuben nang hindi sumasabat, ang kanyang mukha ay tumigas sa bawat detalye. Nang matapos ako, maingat niyang inilapag ang tasa ng kape. Tay Francisco, kailangan mo ng abogado. Hindi lang basta sino mang abogado, kundi isang tunay na abogado na humahawak ng ganitong uri ng kaso. Alam ko, hindi ko lang alam kung saan magsisimula. Attorney Divina Salvador, sabi niya habang inilalabas ang kanyang cellphone. Hinandle niya ang kaso ng mana ng kapatid ko 2 taon na, ang nakakaraan ng sinubukan ng pamilya ng asawa niya na gumawa ng parehong kalokohan. Hindi siya naglalaro at hindi siya natatalo. 20 minuto pagkatapos ay mayroon akong appointment sa hapon na iyon. Ang opisina ni Attorney Divina Salvador ay nasa Uptown Charlotte, sa isa sa mga gusaling salamin na tila mas mahal ang bawat metro kuwadrado kaysa sa buong bahay ko. Inihatid ako ng receptionist sa isang sulok na opisina na may bintanang mula sa sahig hanggang kisame na nakatingin sa lungsod. Si Attorney Divina ay nasa 50s, matalas at direktang tingin tulad ng pinakamahusay na mga supervisor na nakasama ko sa trabaho nang hindi nagsasayang ng oras sa pag-uusap. Tay Francisco, mahigpit niyang inabot ang aking kamay. Tumawag si Karuben
Sinabi niya na nakakaranas ka ng financial exploitation mula sa pamilya. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang timeline, ang ebidensya, ang mga taong kasangkot. Kumuha siya ng mga tala sa isang legal pad. Mabilis na gumagalaw ang panulat. Pinapahinto ako minsan para sa tiyak na mga tanong. Nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento sa bangko, pinag-aralan niya ang mga ito nang may pagtutok ng isang taong nakakita na nito dati. Ito ay isang textbook case ng elder financial abuse, sabi niya sa wakas. At mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo. Mga kamag-anak, profesional na manloloko o tulad sa iyong kaso, parehong nagtutulungan. Ang mga salita ay bumagsak sa akin nang may hindi inaasahang bigat. Ang elder abuse ay tila klinikal, tulad ng isang bagay na nangyayari sa iba. Hindi sa akin, hindi sa isang taong gumugol ng 40 taon sa paggawa ng matalinong desisyon, pagtatasa ng mga panganib, pagpapanatili ng pagiging matalino. Siguro nakita ni Atay, divina ang isang bagay sa aking mukha dahil bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Tay Francisco, hindi ito tungkol sa iyong kakayahan. Ito ay tungkol sa tiwala. Pinili ka nila dahil nagtiwala ka sa kanila. Hindi iyon kahinaan, iyon ang nagpapakatao sa iyo. Tumango ako ng hindi pa ganap na naniniwala, ngunit nagpapasalamat sa pagsubok. Ito ang gagawin natin. Kinuha niya ang isang bagong pad. Una, maghahain tayo ng mga protection order, legal na dokumentasyon na pumipigil sa kanila na makapasok sa iyong ari-arian o sa iyong mga account. Pangalawa, kukuha tayo ng Notarized Declaration of Capacity. Ito ay isang formal na pagsusuri na nagpapatunay na ikaw ay nasa buong gamit ng iyong kakayahan at ganap na may kakayahang pamahalaan ang iyong mga gawain. Gagawin nitong halos imposibleng mag-claim sila ng kawalang kakayahan sa ibang pagkakataon. Maaari ba nilang i-claim iyon? Maaari nilang subukan. Karaniwan iyon ang susunod na hakbang kapag nabigo ang financial manipulation. Upang magtalo na ang tao ay hindi kayang gumawa ng mga desisyon. Humingi ng guardianship. Puputulin natin iyon bago pa man magsimula. Ipinaliwanag niya sa akin ang proseso. Mga papeles, pagsusuri, deadline. Ito ay masusi, estratehiko, eksakto kung ano ang kailangan kong marinig. At ang tungkol sa mga kamera? Tanong ko. Ang taong may susi. Isasama namin iyon sa protection order request. Trespassing, tampering with evidence. Seryoso iyan. At Tay Francisco, direkta siyang tumingin sa akin. Itong si G. Kervin Yalag, ang kanyang kumpanya. Ipapasuri ko sa aking investigador. Kung nagpapatakbo siya ng mas malaking operasyon, baka hindi ka lang ang biktima. Ang ideya ay nakakagulo at sa kakaibang paraan, nakakapagpakalma. Hindi mag-isa sa pagiging target, hindi maging espesyal dahil sa pagiging sapat na inosente upang magtiwala. Nag-usap kami ng isa pang oras, sinuri ang mga detalye, pinirmahan ang mga paunang dokumento at pinlano ang mga susunod na hakbang. Nang umalis ako, mayroon akong folder na puno ng mga papeles at isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang makita ko ang recording na iyon. Pag-asa. Malapit na akong makarating sa aking pickup nang tumunog ang telepono. Attorney Divina, Tay Francisco, isa pa. Kailangan kong isipin mo ang isang bagay. Iba ang kanyang boses, mas maingat. Ang iyong anak ba ang namumuno dito o may iba pang nagtutulak ng mga PC? Nanatili ako sa garahe na may mga susi sa kamay. Iniisip ang mukha ni Junjun kagabi. Ang pagkalito nang binanggit ko ang pagpasok. Ang kamay ni Elena na humigpit sa kanyang braso, ang paraan ni G. Kervin na kontrolin ang pag-uusap. Hindi ko alam, totoo kong sinabi, pero aalamin ko. Mabuti, dahil ang pag-alam kung sino talaga ang nagmamando ay nagbabago kung paano natin ito lalabanan. Mag-ingat, Tay Francisco, at tawagan mo ako kung may mangyari pa. Nagmaneho ako pa uwi, iniisip ang tanong na iyon. Si Junjun ay palaging madaling impluwensyahan ng mga kaibigan sa high school, ng mga kasamahan sa trabaho sa kanyang 20s, ni Elena mula nang pakasalan niya ito, ngunit mahina lang ba siya o kasabwat? Ginagamit ba siya o ginagamit niya ako? Mahalaga siya, hindi lang legal, kundi personal din.
Dahil sa ilalim ng lahat ng pagtataksil at galit na iyon, siya pa rin ang anak ko. At ang isang bahagi ng akin, ang naaalala na tinuruan siyang magbisikleta, tinulungan siya sa kanyang mga takdang aralin, sinamahan siya sa araw ng kanyang kasal, ay gusto pa ring maniwala na mayroong maililigtas. Ngunit ang isa pang bahagi, ang gumugol ng 40 taon sa pagtukoy ng mga pandaraya, ay alam na hindi ko dapat hayaan ang damdamin na magpalabo sa aking paghuhusga. Aalamin ko ang katotohanan at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin dito. Nakarating ako sa aming driveway dinagtagal pagkatapos ng 4:00 ng hapon, pinoproseso pa rin ang lahat ng sinabi ni Attorney Divina tungkol sa mga protection order at declarations of capacity. Ngunit bago ko patayin ang makina, nakita ko si Karuben na tumatawid sa kalye. Kumakaway ng may pagmamadali na nagpatuyo ng aking tiyan. Nasa bintana ako na si Karuben bago ko pa man mabuksan ang pinto. Tay Francisco, may itim na Lexus na nakapark sa kanto sa loob ng 2 oras. May tinted windows at nakaupo doon. Sinundan ko ang kanyang kilos. 3 bahay ang layo. Sa kabilang panig, may isang itim na Lexus sedan na may napakadilim na bintana kaya hindi makita sa loob. Habang tinitingnan ko ito, naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa likod ng salamin na iyon. Bakit sa tingin mo sila iyan? Mahinang tanong ni Karuben. Isang paraan lang para malaman. Nagsimula akong maglakad patungo sa kotse, ngunit hinawakan ako ni Karuben sa braso. Hindi. Diretso siyang kumuha ng cellphone. Nandoon si Jordan. Magaling ang batang iyon sa mga bagay na ito. Lumitaw si Jordan Parker. Pagkaraan ng 1 minuto, nakasama ang aso ni Karuben, isang golden retriever na humila patungo sa Lexus na para bang sinanay ito para sa sandaling iyon. Si Jordan ay nasa 25 na may hoodie ng kolehiyo at jeans, hawak na ang kanyang cellphone. Pinanood namin mula sa aking driveway habang hinahayaan niya ang aso na dalhin siya sa tabi ng itim na kotse, humihinto habang inaamoy ng aso ang mailbox. Para sa sinuman, mukhang natural. Nasa ibaba ang cellphone ni Jordan, kaswal, ngunit nakita ko ang mabilis na galaw ng isang taong kumukuha ng mga litrato. Hindi gumalaw ang Lexus, hindi umandar. Sino man ang nasa loob ay nanatili lamang doon, hinayaan ang sarili na kunan ng litrato. Mas nakagulo iyon sa akin kaysa sa anupaman, ang kumpiyansang iyon. Bumalik si Jordan, masayang naglalakad ang aso sa tabi niya. Handa na, sabi niya pagdating. Nag-swipe na sa screen. Malinaw na plaka, bigyan mo ako ng 1 segundo. Sa loob ng wala pang 1 minuto, nakuha niya ang impormasyon sa rehistro gamit ang isang app na hindi ko alam na binigyan ng access ng kanyang kaibigan sa trapiko. Nakapangalan kay sino? Nagbago ang ekspresyon ni Jordan habang nagbabasa. Pinnacle State Services LLC, address sa Charlotte. Ang mundo ay tila gumalaw. Tumingin sa akin si Karuben ng may pag-unawa. Ito ang kumpanya ni G. Kervin Yalag, sabi ko. Ang lalaking lumitaw sa bahay ko kagabi. Binabantayan kanila, tuyong sabi ni Karuben. At Tay Francisco, hindi lang ito pamilya na sumusubok na kumuha ng pera, ito ay organisado. Tama siya. Ang pagtatangkang manipulahin ang mga account ni na Junjun at Elena ay isang bagay, ngunit ang propesyonal na pagbabantay, isang rehistradong kumpanya, isang lalaking nakasuit na alam kung paano gumalaw ang mga PC ay isa pang bagay. Kailangan kong tawagan si Attorney Divina, sabi ko, inilalabas ang aking cellphone. Gawin mo sa loob, payo ni Karuben. At Tay Francisco, isara mo ang lahat ng pinto. Ginugol ko ang nalalabing bahagi ng hapon sa telepono kasama si Attorney Divina. Ipinapaliwanag ang tungkol sa Lexus, ang litrato ni Jordan, ang rehistro sa pangalan ng Pinnacle State Services. Hiniling niya sa akin na ipadala ang lahat sa kanya at nangako na mas lalalimin pa ng kanyang investigador. Kinukumpirma nito ang pinaghihinalaan ko, sabi niya. Hindi lang tinutulungan ni G. Kervin Yalag ang iyong anak, pinapatakbo niya ang isang operasyon. Malamang na hindi ikaw ang una niyang target at hindi ikaw ang huli kung hindi natin siya pipigilan. Dapat ay natakot ako. Sa halip, nagalit ako.
Akala nila ay kaya nila akong takutin. Umupo sa labas ng bahay ko. Tinitingnan ako na para bang ako ay biktima. Nagkamali sila. Noong mga 7:00 ng gabi, wala na ang Lexus, ngunit alam kong hindi ko dapat maramdaman ang kaluwagan. Hindi humihinto ang pagbabantay dahil lang hindi mo ito nakikita. Sinuri ko ang bawat kandado ng 2 beses bago ako natulog. Inilapag ko ang cellphone sa bedside table na bukas ang camera app. Naglagay si Mang Jackie ng pangalawang camera sa harap na pinto pagkatapos mabawi ang unang recording na iyon. Humiga ako sa dilim, nakikinig sa mga ingay ng bahay, nagtataka kung makaramdam pa ba ako ng ligtas dito. 3:17 ng umaga, nag-vibrate ang aking cellphone na may motion alert. Kinuha ko ito nang kumalabog na ang puso ko at binuksan ang camera. May nakatayo sa aking harap na pinto, hindi sumusubok na pumasok, hindi nakayuko o nagtatago, nakatayo lang, ganap na hindi gumagalaw, direktang nakatingin sa camera na para bang alam niyang nakatingin ako. Ang ilaw sa porch ay nagbigay ng sapat na detalye upang makita ang isang matangkad at payat na figura, madilim na jacket, ang parehong pangkalahatang silweta ng video sa bakuran. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatingin ako, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. 3 mabagal at sadyang pagkatok na umalingaw-ngaw sa aking bahay na parang tibok ng puso. Pagkatapos ay umatras siya ng isang hakbang, muling tumingin sa kamera at lumakad patungo sa dilim. Nanatili akong walang galaw sa kama, nakatingin sa screen ng cellphone, pinagmamasdan ang walang laman na porch. Na-record ng sistema ang lahat, ang pagdating, ang mga katok, ang pag-alis, lahat ng may perpektong kalinawan. Ngunit ang mas nagpalamig sa akin ay hindi ang may dumating sa aking pinto 3:00 ng umaga, kundi ang gusto niyang malaman ko na naroon siya. Hindi na ito tungkol sa pagnanakaw. Ito ay isang mensahe at wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mukha sa aking screen 3:17 ay mukha ni Junjun. Sandali akong nanatili na nakatingin habang sinisikap ng aking isip na iproseso ang aking nakikita. Ang aking anak sa aking pinto sa gitna ng gabi, ang figura na kumatok ng 3 beses at umalis, ay siya. Bumaba ako ng hagdan at narating ang pinto bago ko pa man maisip. Nasa porch si Junjun na para bang tumanda ng tamon taon simula nang huli ko siyang makita. 2 gabi na ang nakakaraan. Gusot ang buhok, pula at maga ang kanyang mga mata. Umiyak siya. Tay, basag ang kanyang boses. Kailangan ko pong magsalita nang wala si Elena.